Sa mga nagsasabi na postpone na daw ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon, isa po yang fake news. Dahil mismo po si Comelec Chairman George Erwin Garcia sa kanyang latest na panayam, sinabi po niya na hindi pa po postpone at ang kasalukuyan pong schedule ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon ay wala pa ring pinagbago. November 2, 2026 ayon sa Republic Act 12232 mga kapobre. So panoorin niyo to mga kapobre para malinawan ng ating mga kababayan. Hello, welcome back sa ating munting channel mga kapobre. Update na naman tayo sa ating nakagawian barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So time check, 1:30 po. Isang mapagpalang tanghali sa ating lahat mga kapobre. So dahil po marami po ang naka-interes sa ating mga update, so gagawin natin tong 3 beses isang araw mga kapobre. Kasi ang nakagawa natin is 2, isa sa umaga at isa sa hapon. So ngayon po ay pipilitin ko para sa ating mga masugid na tagapagsubaybay. So ang ating schedule sa ating pag-upload ay sa umaga alas 9 to 10 upload tayo ng isa, tapos sa tanghali is alas 2 to 3 ang ating upload, tapos sa gabi is mga 7 to 8 ang ating upload. Dahil medyo gusto po ng ating mga kaibigan, ng ating mga subscriber ang usapin, trending po itong usapin ngayon sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Kaya para presko ang ating maihatid na mga update, ay kung may makita tayong mga bagong update mula sa mga reliable source, ay i-update natin kagad para sa ating mga manonood. So ang ating update ngayon ay itong mga katanungan na ating mga kababayan, kung totoo bang postpone na ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Marami po kasing naglipa na ngayon mga kapobre sa mga social media, sa mga content creator, na postpone na daw ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon dahil aprobado na daw sa Kongreso at Senado mga kapobre. Sa totoo lang po, fake news po lahat yan. Di pa po totoong postpone na ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Sa katunayan nga, kahapon sa Kongreso ay kapapasa lang nila sa committee level yung panukalang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Samantalang dito sa Senado po ay papunta pa lang sa second reading at nandun na yun sa ating mga latest na mga upload. So para mawala ang agam-agam, ang mga espekulasyon ng ating mga kababayan na postpone na ba talaga ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon, ito po mismo ang Comelec Chairman na si Comelec Chairman George Erwin Garcia, sinabi pong hindi pa po postpone. Para daw sa kaalaman ng ating mga kababayan, malinaw po na hindi pa po postpone ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon, at ang schedule nito hanggang ngayon ay November 2, 2026. Ito po, panoorin para klaro at walang duda. Here we go, Comelec Chairman George Erwin Garcia. Alam nga natin kay Chairman George Garcia ng Comelec. Ayan, Chairman George Garcia, sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po Sir Lakay Deo, sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Yun lang, Chairman, sir. Ayan, Chairman, ayan, postpone na nga ba talaga ang barangay at SK election?
Sir Lakay Deo, hindi pa po. Maliwanag po, hindi pa po postponed. Ang batas kasalukuyan, tuloy pa rin ang halalan sa November 2. Bagamat, nung isang araw po tayo dumalo sa pagdinig ng Senado kung saan naandun po yung panukalang batas ni Senator Chichi Escudero, dininig po yun. Ang kanya po ay hindi po postponement, kundi fixing the term of office ng mga nakaupong barangay and SK officials. Ano ibig sabihin po? Malalawigin po ng mula 4 na taon, papuntang 5 taon, Wow. ang termino ng mga nakaupong barangay and SK officials o yung mga tatakbo pa. At kung kaya naman daw po yung pagpapaliban ng halalan ay insidenta lamang o ika nga bilang resulta lang ng pagpapalawig na yan ng termino po nila. Kahapon po, Sir Lakay, ay nagkaroon na po ng pag-sponsor si Senator Chichi Escudero ng kanyang panukalang batas at ng committee report sa plenaryo upang ito po ay kaagad na maaprubahan. Ang mababang kapulungan naman po ay nagkaroon din ng pagdinig kahapon at ito po ay inaprubahan ng committee naman nila yung pagpapaliban dahil nga sa pagpapalawig ng termino ng mga nakaupong opisyal sa barangay at SK. Kami po, Sir Lakay, tuloy po rin ang paghahanda namin sapagkat mahirap naman pong ipagbaka sakali dahil lamang sa mga panukalang batas na yan. Di ba mas magulo ba, Chairman? 2028 presidential elections po yan, Chairman George. Pagkatapos, sasabi pa natin ang barangay at SK election. Siyempre po, kayo po ay naimbitahan. Hiningan po kayo ng opinion. Anong opinion ng COMELEC, Chairman George Garcia, sir? Dapat po bang ipagpaliban yan sa 2028 o dapat this year na? Alam niyo po, Sir Lakay Deo, ang COMELEC kasi hindi kami pwedeng pumosisyon sa pamumulitika na katulad po nito. Opo. Ang sinabi po namin, kami po handang-handang isagawa ang halalan sa November 2 ng taon na ito kahit pa nga ito'y katatapos pa lamang ng undas. Kami po ay nakagastos na, Sir Lakay, Opo. ng mga more or less 8 bilyong piso Ako, sa laki budget pala. ng COMELEC na 19.57 billion. Nabili na po namin yung mga lahat ng paggamitan. Yung mga balota ay na-imprenta na rin po natin. Nakapag-overtime na kami, nakapag-hire na kami ng mga casual employees and therefore dyan po namin pinapakita yung ating pong kahandaan. Sayang naman yung ginastos yung 8 billion pesos kung hindi pa itutuloy ang eleksyon na sa Nobyembre, Chairman Garcia, sir. So para kung nakita kung kayo hinga ng opinion na Chairman George Garcia, sir, ituloy na ang eleksyon, wag na ipagpaliban pa sa 2028. Sa amin naman po, basta po ituloy nila, handa po kami. Sa mga paliwanag nyo, Chairman, mas mainam po yata na mas bentahe sa atin, iwas sa laking gastos kung itutuloy na ang eleksyon sa Nobyembre. Talaga pong basta nagpaliban tayo ng halalan dito sa ating bansa, lagi pong may dagdag na gastos. Wag na i-postpone. So yan po, malinaw na malinaw mga kapobre. Galing mismo sa COMELEC Chairman na ang halalan po sa barangay at sangguniang kabataan ay hindi pa po postpone. Bagamat mayroon daw mga panukalang batas na ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon, ito po ay nasa deliberasyon pa. Hindi pa po ito nagiging ganap na batas. Kaya patuloy ang paghahanda ng komisyon dahil wala pang panibagong batas na postpone na ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. At dagdag pa ng chairman, gumastos na po sila ng 8 billion at halos na-procure na po lahat ng kakailanganin sa naturang halalan. Kaya inihintay na lang nila kung ano ang magiging desisyon sa panukalang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Dahil kung sila ang tatanungin, handang-handa na po sila. So yan po ang ating quick update. So again, tutukan niyo po ang ating schedule sa ating mga upload. Sa umaga 9 to 10 ang ating upload, sa tanghali 2 to 3 ang ating upload, at sa gabi naman ay 7 to 8 ang ating upload. Para po sa ating masugid na mga manonood, pipilitin ko pong gumawa ng 3 upload sa isang araw para updated at presko po mula sa mga reliable source ang ating mga content dito para iwas fake news po tayo mga kapobre. So ito po ang inyong lingkod, Cap John Official,
Please support, please subscribe. Bye-bye and God bless us all.